na buhay. Sige nga po, can you rise up your hands? This song is a declaration na karapat-dapat lang na purihin natin ang Diyos na buhay. This song is a declaration kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. To serve the Lord, yung exalt natin sa Kanya. Rasa ka, sandara babasya. Yan, yung pinakamatamis na tinig. Rasa ka, pinakagusto ng Diyos, that giving you life into the Lord. I exalt Thee. Father God, we ask you, Panginoon, the Holy Spirit right now, to teach us, Panginoon, before we go in studying your word. We ask the Holy Spirit, Panginoon, that you, the teacher right now, not me, my God. Limitado din pinag-utang ko, Apo. Limitado, Apo, Diyos, hindi bibig ko. May lips, O God, may tongue, Apo, Diyos. Tanga makasaunawang ka. Because we always acknowledge you, my God. In every step of my life, hangasagtag sa witat na. Panginoon, allow the Holy Spirit to kimbig us, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Panginoon, to impulse us, Panginoon, to another dimension in serving you, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, my God, lead the ears, Panginoon, yung matalas na pagdinig. Ipapasok nila, Panginoon, ng mga salita mo sa kanilang mga puso. According to your word, Panginoon, di ko na di aming ngamangmangag sa lahat po na nakikinig ng mga salita mo at isinasagawa nito, pinagpapala mo. So bless to those who practice your word. Rasikira Masyari. Sa iyo po inahabilin ang natitirang oras mo, Panginoon. Hindi kita nililimitahan. Bagkus malaya ka makakagalaw. To you all the glory, adoration, thanksgiving. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And we ask in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord! Yan, pabawas konting anak ng reverb. Yan. Wala naman bago ata na dumating, pero kasi yung mga anak sa likod ay lagi na din po silang dumadalo sa ating gawain. At purihin po ang Diyos na buhay dahil nandito po tayo in one reason, to glorify our living God. Kunampay, minsan pa biglang nawala yung mga nasarapan. so sa susunod, punuin natin dito sa harapan, mga kapatid. At ang ating pag-aaralan for today, dahil may 2 linggo po tayo before our anniversary in God's, basahin po natin ang aming topic, fulfillment of God's promises. Para pagdating po ng ating anniversary, you are ready to hear and claim the fulfillment of God in your life. Wala man tikabay mo, are you ready? Ready ka na ba? Handa ka na ba? Handa mo na bang i-receive, kapatid? Ko naman. Palakpakan natin ang Diyos na buhay because deserve niya. Deserve niya. Ado tayo awantat na ado tayo mulat ta.
Praise the Lord. Ang ating pag-aralan, God's fulfillment in promises, kunana, promises, Numbers 23 verse 19 niya kunana. Now spend the night here that I could find out. Habali, tinayin ko. Sabi niya na Numbers, hindi na correct. Numbers 23:19, ti kunana jay na kuna, ang Diyos ay hindi sinungaling gaya ng tao. Anong sabi niya doon? Ang kanyang mga sinabi, kanyang gagawin, ang kanyang pangako, ang kanyang ikatupopad. So kung naman kanay kabay mo, ang sinungaling na Apo Diyos. Humanda ka na, kunan. Mag-ready ka na. Gagawin lang Diyos ang mga pangako niya sa'yo. Hallelujah. Kaya meron akong 3 na ituturo po. Bakit po kailangan natin magawa o maranasan, paano natin 3-step to experience God promises in your life. At kung gagawin mo to, isasamuhay mo, pangahalagaan mo, yayakapin mo, naniniwala ko, you experience God's promises. Sino nakaka-experience na ngayon? Kapoy. Sino na po nakaka-experience? Yap! Walang takapoy mo, gang angas ka. May experience. Why? Because humihinga ka. E paano kung putulin ng Diyos ng 1 minute yung angas mo? Until now, you experience. Pastor, grigrigat tibiyag ko. Agrigrigat, agmirmirinda ka pa eh. Hello? Yung ibagbaga na rigat biyag na. Kita nyo man, baka mamintalo kayo pag merienda. Mga nanay, may minano kayo mangikabil iti merienda di lamisaan nyo. May ibus maday. Jeripio, may ibus maday. Baka natin Junalin, tagon online, darajay, lako na. Di na nga naibaga. Uy, order ata anak. Inanda. Yep, you are blessed. Why? Meron pa nga dyan, 2 beses pa magmerienda. Basta mabisinan, dahil gatang na. Hindi naghihirap ang buhay mo. O naman takabay mo, you are blessed. Hallelujah. Amen. Ti agrigrigat kabsat, awan ti makan na, apapan ti basuran, mga kitkita ti makan na jay. Naman ka magbasuriro. You are blessed. Amen. Kung kunayo gamin mo ti bless nga makungkunayo gamin mo tangkat, diyan nagpuskol ti walit na, kada nagpuskol ti karga di itin na no. For me, blessing, kapag hindi ka nagugutom, nagmimerienda ka, ano pa? Wala kang sakit. That is the greatest blessing na natatamasa natin. Amen. Kinagrigat na dagsakit na. Tama? Isang pamilya po, magkakasakit, damay lahat ng pamilya. Tama po ba? Kaya kung walang nagkakasakit sa pamilya nyo, thank you, Lord, for that blessing. Dahil kung nagkakasakit ang isa sa pamilya nyo, sinusugurado ko, damay lahat ang membro ng pamilya. Imbis kung mga igatang iti pandisal, napanan iti hagas. Igato tayo mantima tayo. Sige, kahit kung makita nga to tayo. Sabay-sabay nating sabihin to. Thank you, Lord. 1, 2, 3, go. Thank you, Lord! Hallelujah. Rashikira. May 3 step lang po kayo tuturo. Number 1 agad. Know the promises of God. The word promises, ado. Kitahan tayo. Nakasano ka do. The Bible contains estimated 8,810. Gaano kadami? 8,810. Kailangan mong malaman yung promises ni Lord para makamtan mo yung fulfillment. Paano i-fulfillment ni Lord yung promises niya? Ni mo promise tayo mga mo. John 11:35 mo lang. John 11:30 lang po yung promise. Jesus wept pa yung mga promise. Po Diyos nagsangit ti karga na ajay. Sa Tagalog, ang Diyos si Jesus ay umiyak. Nawa naman po mga kapatid. 810. Kung wala kang isang pinakanghawakan dyan, or everyday nagdi-declare ka, ano nangyayari po? Gagawin ng Diyos. You need
to know the promises of God. Kitaan tayo pa. Next. On this 487 promise made by God, humanity. Inaramid na kano di promise na ajay para king ka. Ginawa ng Diyos yung 7,487 na promises para sa iyo. Hindi para sa aso. Hindi para sa kambing. Hindi para sa hayop. No. Wala man, Lord, thank you for the promise, Lord. Kaya't kung maranasan natin, don't declare. Ang ganda po ng topic na pinuntan namin kahapon. You have authority to declare and claim the promises of God. Amen. So thank you, Lord. Thank you, Lord, for that promise. At every moment, nga dati mababasa, Lord, thank you for this promise. Ano pa yung sabi niya na next? The New Testament contain 1,104 in the New Testament. And the promises, while Old Testament, 7,706. Kaya nga po yung mga taga-Old Testament, yung mga Israelita, nagado nga promise, ang daming mga promises ni Lord sa kanila, nagiging pasaway pa. At nakakalungkot, madami ding mga Kristiyanong pasaway. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sa kanan, hindi ikaw yun. Sa likod, hindi ikaw yun. Palakpakan tayo, manabo Diyos. Hallelujah. The 7,000 promises, nakakalungkot sa Old Testament. Ang daming ginagawa ng Diyos sa kanila, miracle upon miracle, at hindi kayang ipaliwanag ng tao. Nagagawa pa nilang magsinungaling. Nagagawa pa nilang magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Baka hanggang ngayon naman, meron ka pang, ay daglala ko, pabili nga ng ilang-ilang. Ilalakay ko baka meron ka pa sa bahay mo. Damagaman dyan ka, meron ka pa bang ganon? Na? Kung meron, sunugin mo na. Bakit? Kahit anong gawin po noon, hindi yun, kung totoong Diyos yun, sindihan mo, hindi yung tatakbo. Then naniniwa ko, study the Old Testament, kabusor na Apo Diyos, galit ang Diyos sa mga gumagawa sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kapag sumamba sila sa Diyos-Diyosan, nagiging alipin ang mga Israelites noon. Gusto mo bang maging alipin? Gusto mo ba ang ganyan na lang yung buhay mo? Curses upon curses. Kaya ang gawin mo, kapatid, itapon mo na dahil wala yung magagawa. With the Old Testament, tuwing sinusunog nila, tuwing ginigiba nila, ang mga pinagsasamba, nag-aali sila doon, anong nangyayari po? The glory of God down in their city. At inaangat ulit ng Diyos ang kanilang mga buhay. Then pagkatapos na naman, yung susunod na hari, mamamatay. Susunod yung kanyang anak, sasamba na naman sa mga Diyos-Diyosan. Ano nangyari? Talo na naman, alipin na naman. Tandaan mo, kapatid, hindi lang yung Diyos-Diyosan na sinasabi ko na mga alipin, na mga, yung mga inukit ng tao. Hindi lang yun. Examine ang Diyos-Diyosan na sinasabi ko ngayon for our generation, ang lahat na nagpapalayo sa iyo kay Kristo, Diyos-Diyosan na yan. Example, cellphone mo. Na, orela, bumtak ti matadan, ngagsilsilpon, nagmalmalam, inga, nagpatpat, No? Diyos-Diyosan na yan. Why? Because babad na babad ka na. All kind of addiction, Diyos-Diyosan yan. In my word, lahat po nag-aaral ako, napakatindi po yung sinabi ni Pastor Clean. Study, ipanuidin mo sa YouTube, na lahat ng mga character po ng ML ay mga kings of kings, queen of demons. Kaya kung nilalaro mo yon, character mo yung pinakamalakas na demonyo, ikaw yon. Ama! Ay, sabi mo sa katabi mo, baka naglalaro pa, gungunam. Itigil mo na, demonic yon. Palakpakan tayo man na po Diyos. Yung mga pagmanunood mo, kung ano nilalaman ng Facebook mo, kung ano yung mga video na lumalabas doon, yun kasi yung pinapanood mo. Kaya kung puro pumalalaswa yan, o puro pugi yan, may asawa ka, pugi pero lalaki ka, hindi naman pwede yun, no?
Lahat na nagpapalayo kay Lord, Diyos-Diyosan yan. Amen. Masakit. Ang ka na nasaktan. Palakpakan tayo na po Diyos, ang kayo nasaktan. Ibig sabihin kung hindi ka nasaktan, hindi yung ginagawa. Pero kung nasaktan ka, aray, ginagawa mo. May pagkakataon pang bumawi. Ano yung sabi niya pa dyan? Tingnan po natin yung verse niya. Sige po, mga promises ni Lord. Next po, anak. Sige po. Ano yung mga promise ni Lord? Balikan natin, masyadong mabilis, anak. Eternal life. Bakit ko hindi nilagyan ng kanya ng verse? Bakit, pastor, di mo nilagyan ng verse? Sige, surat nyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon mag-isulat. They're knowing the promises of God, you need to study first. Sino tinapigsapay ti mata na be honest? Dari yung nakapsot mata na, kaya nga ito, matarusan na kami na apo Yusan. Diyan napigsapay mata na. Sige, tapakapsutan na apo Diyos na matayaw. Nga ito tayo sabay-sabay, kahit kung makita. Sila, agungot man niya, pastor. Sino? Malakas pa yung mata. Kitain niyo man. Ngayon, itinaas niyo. Gagawa tayo ng sumpahan. Bible po to. Sundin niyo yung sumpahan ko. Like, i-video man ta ko. Dati ebidensya. Sumpahan to. Sino ti kaya naggastos iti melti na iti 80, 50, 49, 149. Gamin no, libre ti Bible. Nakikita ko pag libre kasi parang hindi niya pinapahalagan eh. Mas maganda yung paghirapan mo. Okay, mangangako tayo. Na-start from now. Kasi hindi mo nung nag-start po tayo, naalala niyo po yung fulfillment of God's promises. Nung unang nilagay ko yan na nagturo ako, hindi mo mararanasan yan kung wala tayong alam dito. So, verse, sabay-sabay tayo magsumpahan. Ako! Sige nga, ito tayo. Ako ay nangangako mula sa araw na to na ako'y magbabasa na ng Bible araw-araw. In Jesus' name. Amen. Hindi ako nangako dyan kayo. Palakpakan tayo na po Diyos. Kaya yung mga pangakong nilagay ko, 7 lang to, pero ano nang sabi niya? 8,800. Yan po natin. Eternal life, that is number 1 na pangako niyan. After mo mamamatay, mayroong bagong buhay na hindi ka na mamamatay. Sa matatagpot yan. No, sa Revelation, madami sa Matthew, mababasa dyan. Maraming mga pangako ng Diyos na eternal life. Pangalawa, next, peace. No, kapag meron kang Kristo na mumuhay sa puso mo, there's peace in your life. Either the storm, either yung bagyo na malalakas, may peace ka pa rin. Kaya kami mag-asawa, we are full-time right now, but the peace of God inside in our heart. Na? Apo niya kumatipagalaan mi, siguro no kitkitaan mi, and all the events na kadumot itikwa, but glory to the Lord. We live the peace life because of Jesus. Kasi kung merong si Jesus sa puso mo, may kapayapaan. Ba't ka natatakot? Sabi niya sa Bible in Matthew, either the mark, mabasa ma dyan. Hindi ko na, ang ibon nga pinapakain ko. Ikaw pa kaya na tao. Ama? May nag-aalaga pa sa ibon. Pero nabubuhay. Ikaw pa kaya na nilikha ng Diyos na kawangis niya ang pababayaan niya. Amen! Kaya yung peace, maghari lang si Jesus sa puso mo, there is peace. Pangatlo, ano pa? Strength. I can do all things through Christ. God give me strength. Kaya po, hindi ko nilagay ng verse yan para ma-excite. Kaya alam nyo, pag nagbabasa ko, may nabasa ko Lord, I want to experience that verse in my life, in my family. Next, ano pa? Guidance and direction. Alam ko,
The way na nagbabasa ka po ng Bible, ginaguide ka niya sa tama. Kabusor mo nga garamit ti maliway kasi naaaral mo na ang mga bali ay dapat hindi gawin. Pero kung hindi ka nagbabasa, nagmamaang-maangang ka na lang. Alam mo naman na mali, pero ginagawa mo. But every day you read the Bible, the God's convict you. Nakabusor mo ti madi. Tama? Hindi, nagsigsigarilyo ka, kaya mo taangot ti sigarilyo. Tama? Tatangkag sigsigarilyo, umabay ka tagsigsigarilyo. Di ba? Yamot, oray awan susupon na, kalkalpas na nagsigsigarilyo, abayam. Di ba, di angot, di agung mo kasla. Parang ayaw mong amuyin. Dahil nandindiri ka na sa ganun na gawain. Wala ka ng amor. Kung naman di ka ba yung wala ka ng amor doon. Ngan nga ni Pistan. Thanksgiving night is first day, Lunes, no bigat kakabsat. Agpalista ka na at kay Ate Jolene after service, takbo ka doon, gawa ka ng kupon yung mga gustong sumama sa Thanksgiving. Dahil kung hindi kayo nagpalista at pumunta kayo doon, wala kayong merienda. Kailangan nyo magpalista mamaya bago kayo pumunta doon. Baka na naman after Thanksgiving doon, ang sarap ng kulano na, yeah, praise the Lord. Tapos mamaya, uwi tayo ng 5, kumain ka doon sa plaza, uy, 7, concert, tumalon-talon ka din doon. Sabi mo sa katabi mo, walang doble kara. Ayaw ng Diyos yan. Yes, you cannot serve two master. Ang kayong makitan to, pagkatapos po ng Thanksgiving, may pupuntahan po yung mga pastor. Hindi na kayo makikita. Pero may malaking mata na nakakakita sa'yo. Hindi purpose ko, yung pastor, dati rapel gamin. Ay, iti purpose ko. Nang tandaan no da Jacob, kung kunang disaka mo, nakipag-ayon ka. Di ba? No, the sounds ko, sino naniniwala po na pag may sounds ko, gumagano yung paa? Anong tanong nyo doon? Nakiayong ka, hindi. Bakit? Gumalaw na yung paa mo. Mamaya, nagmaya atin. Dandaman, agkutitasakan. Dandaman, lagton. Nakiayon ka. Because the music, alam nyo po, si Satan is the great angel na siya po ang pinakamagaling na manunugtog ni Jesus bago sa tinapon. Kaya po powerful din ang mga kanta ng mundo. Pero mas powerful po ang mga kanta ng Diyos dahil kaya na tayong baguhin. Ang kanta ng mundo, hindi kaya kang baguhin. Ilubog na kapaikit di. But ang kanta para sa Diyos, kaya niya tayong baguhin. Amen? And next, ano pa? Number 5, protection. Na kahit anong puntaan mo. Ako po, laging dinideclare ko yung protection ng Diyos. Kaya nga po nung nadisgrasya ko sa kamay ko, thank you Lord, dahil protektanak pa lang. Kunak numatayak doon. Ala ko nung mamamatay na ako dahil lakas ng sunog sa likod ko. Ngunit God's ultimo mukha ko hindi nasunog. God's protection pa rin. Ay bago ka lumabas nawa sa bahay mo, Lord, protect my way. Ang kang nagpakpakalaing rumarkalatan, tapos nadisgrasya, Lord, api binaybayan na. Nagsao ko man na po siya. Nanalangin ka ba? Kaya bago mo yakbang sa pintuan palabas sa bahay mo, thank you Lord sa protection mo. Amen? Next, ano pa? Number 6, transformation. Either you hear the word of God and you apply it, God will transform your life. Ang sarap po pakinggan na sinasabi yung kapitbahay mo, di da ka mo maawisan pare. Dati, may salang awis mo, magitugot ka pa'y pulutan, awan tuloy to donors meet pulutan. Na? Sa mga youth, di na naman namin ikaw makabanding. Dati, isang tawag lang. Sito light na. Sito light, diyan mo darya arak tatan nun. Alam ko, Sito Gin na. Ay, nakabisado pa rin ni Clarence. Sito Gins daw, sabi ni Clarence. Alam niya pala. Ako kasi hindi ko na kasi kabisado. Yan. Dati, ikaw pa yung nagbibili ng sito. Kami yung ngayon, wala na kaming donors ng sito. Nawa kapatid, ang sarap pakindan nyo. Nagsisimba ka pa lang. Laki ng pinagbago mo. Pwede akong sumama. Yung sarap pakinggan po, di ba?
Hindi yun, uy, nagsisimba ka? Bakit classmate kita nung nakarang araw sa birth yan? Ikaw yung nakaread, di ba? Ikaw yung lasing na nag-i-English na. Ang pangit pakinggan, di ba? Anong mas masarap? Yung sinasabi, grabe yung pagbago ng Diyos ng buhay mo. Sama mo ako para mabago din ako. Di ba? Ang sarap na. Sasabihin mo sa katabi mo, transformation, kapatid. Hindi mo yan kaya. Kaya ng Diyos. Palakpakan tayo manabo, Diyos. Pang-pito, provision. Kita yung provision. Tinanong namin kayo kanina, sino po nagutom? Wala. Dahil ang provision ni Lord unlimited. Ang sarap na experience yung alam nyo dito sa amin kung pagod na pagod kami. Alam nyo yung pagod na pagod yung hindi namin kaya. Tutusin, ayaw namin dalawa. Nagtuturuan kami mag-utos. Ikaw na magpalingke. Ako, ayaw ko din. Dahil sobrang pagod namin dalawa. Ayaw bumaba. Pero kito po, mark my word. This is my testimony in my life. So nga, thank you po, Daryo Mangmang Tatapay. Aldaw nga ajay, agkakapsot kami, tanabannog kami, titrabaho na po Diyos. May mga nagpadala ng makakain namin. Because the provision of God is unlimited. Amen? Sumunod ka lang at ng Diyos, kaya niyang ibigay yung mga pangangailangan mo. And ang mabibless ako doon dahil yung tinatamad kami, prepare na ni Lord. Kaya, kabsat, agarami dakto ti pag-isabitan nyo di tayong tirwangan. Mangilansak no bigatan. Tauray nyo idurbilan nga makwati pusa ngatok basit. Thank you so much sa mga nagbibigay po because your pastor is full-time. Wala po kaming income na. We are living by faith. But thank you, Lord, sa mga sasabit nyo dyan. Tapi mo yung katabi mo, kahit sardinas gusto ni pastor yan. Kahit papaya yan, gusto pa rin ni pastor yan. Kahit pilis yan, gusto ni pastor yan. Hallelujah. Palakpakan man na po, Diyos. God bless you all. At pangalawa po na pag-aralan natin, meditate the promise of God. Yung sinabi ko, kaya ko hindi po nilagay po yung mga verse because ikaw po yung magme-meditate. Ikaw po yung mag-aaral. Tinan po natin, sabi niya dito, go, thinking deeply or focus one mind for a period of time. Ang ibig sabihin po yan mga kapatid, may focus ka na mag-aral. May quality time ka dapat. Sige nga next, sabi niya dyan, sige po, isa puso mo ang mga pangako ng Diyos. Kaya kung nagbabasa ko na, Lord, thank you. Nasa puso ko yan. Kaya Lord, meditate, hanga dyan nagalas, gaputa ma-rebuke ka dyan. Psalms chapter 26 verse 1, nagsakit man dati Lord, imbis ko mga color, pilpinto saram, jacket nga mabasa ato yan. Hindi dapat ganon. Kapag nasaktan ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ay ayatan na ka. Takayat na, nga mabalbalwiwan, or gusto niya na mabago yung ugali mo na yon para makapunta tayo doon. Kaya kung nagbabasa tayo, masakit yung verse. Why? Because this Bible is talking with God in you. Kapag nagdi-devotion ka, kapatid, nagpipray ka kay Lord, yun ang pakikipag-usap mo sa Diyos. At kung nagme-meditate ka na din sa Bible, siya na din ang nakikipag-usap sa iyo. Walang lugi. Yun lagi kong sinasabi, all nga pinuntahan kong tinuruan nag-devotion, sinasabihan ko sila na unahin ang Diyos, magbasa ng Bible, halos lahat na po sila ay professional. Tanangin mo sa katabi mo, gusto mo ba maging professional din? Hindi po basta-basta pa yung mga course nila. Mga course nila, teacher, engineer, niya pa, accountancy, niya pa, police. Because nagbabad po sila dito. Because the Bible, if you meditate the Bible, He will guide you in your dream. Yung pangarap mo, kung nag-art yung Psalms, di ba? Delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. Kadi kagbabasa mo, nag-art na po, Diyos di ay. But if you start reading the Bible, naniniwala ko, ida-direct ka ng Diyos in God's time sa pangarap. Dahil ang pangarap ng mga parents, pangarap din ng church.
Pangarap din ng pastor na mga uupo someday sa church na pinapanalangin natin. May mga nakakukutsing mga professional. Kaya mga transport ministry, we salute you right now na nahihirapan ngayon ang transport ministry. But in God's time, no, ay yung mga kabataan, anyong tumot imot di portionoryo. Anyong tumot imot dari di banyo. Na architect, tilugan ti architect, mga sasakyan ng architect ay mga pick-up. Nawa kapag may bubuhatin, wag mo din idamot niyang pick-up mo. Tandaan nyo kapatid, in God's time, agsaludon tumad sa mga transport ng mga kabataan, ang mga nanay na mga sinusundo nyo dahil dinala nyo sila dito. Ay huwag kayo mawalan ng pag-asa in God's time. Agsuklidan tumad darata. Palakpakan tayo man po Diyos. Next, tinan po natin. You need a quality time in reading the Bible. Bakit ito sinabing quality? Na kahit na po Diyos, iti sobra-sobra lang nga time. Aji ko na kon, padasat nga kanan di kindi, sa ko itad kanyam. Kayat mo? Pastor, sobra-sobra at tamuitad. Kisayak di inasal. Libre ka ti inasal. Kisayak di lupo na, sa ko itad kanyam. Minyamat natin nga naglibre ko. Tama? Libre na pa. Ikat na wala di lupo na. Favorite ko ti lupo. Tama? Ayaw ng Diyos po ng patira-tira lang. Make a quality time means, hindi ko sinasabi na ang quality time, maghapon ka na magbasa. No. You need to set a time by reading the Bible. Kami kaasawa po pag umaga, maghiwalay kami mag-devotion. May isa nalilate magising. Ako din, minsan, kaya ang ginagawa ko po, nauna ko nagbabasa, but in night, talagang nagbabasa po kaming sabay. At blessed ako, reader ang asawa ko dahil teacher talaga yung gift niya. Every moment walang ginagawa, nagbubuklat ng Bible yan. The quality time. Ikambasit to oras na. Nagbasit daw atin. Ti cellphone tayo man nga oras mo igam. How many times that you're holding your cellphone, right? Halos maghapon nga minsan. Ang gusto ng Diyos, meron ka lang quality time. Yung walang may istorbo. Lord, yung 8 to 8:30, walang makaka-estorbo sa akin. Basa time ko yan. Make a quality time. Hindi ko sinasabing 2 hours, 1 hour, 3 hours. No. The word quality time na araw-araw kong gagawin to, Lord. Yun yung sinasabi kong quality time. Meron kang nilaan na oras na para sa Diyos. O rin nabanbanog ka, gapot taitan, Lord, this is my promise to you. I will read it. Amen. Bagam ti kabay mo, agi-sit ka oras mo karod ko na. Palakpakan tayo man na po Diyos. Thanks. Hindi tira-tira ang ibibigay mo dapat yung quality time. Ano kaya? Tanyi ko nagarog kanya yun. Padasag nga birthday ng Kalmarlon kat cake nga buo. Happy birthday ka mo nakarabit kat kagudwag lang sa kuitad. Inyamot ni pastoran, anak pa naka-blue-blue, ginudwanan. Wala na, di ba? Sabi mo sa katabi, ulitin natin. Huwag tira-tira ang ibigay mo. Quality ko na. Palakpakan tayo ulit na po Diyos. Next, ano pa yung sabi niya dyan? Sige po. Apply the Word of God in your life. Habang nagka-quality time ka, nagbabasa ka po ng salita ng Diyos, maganda yung nabasa mo, promise ni Lord, or nire-rebuke ka, anong sabi mo? I will apply this Lord, or nagsakit tirit na. Na nabasa nga, nakakabil dyan nga, bawal ti uminom. No, nakakabil pastor. Nangaramid tupay ni Apo Isus ti arak. No. Tandam aji kabsat. In that day, same time, na ginawa niya yung alak na yun. If the word same time, if the Greek word juice, not alak. So nga naggimas, kunana, ang sarap itong alak na to, kunana, pero hindi yun alak. In the Greek word, ng adalam, is a fermented juice kumaya. Adi ngay, hanga na buro nga Diyos. Because aramid, so nga naggimas ka, nagsamit ko na. Na? Kaya huwag niyong dahilan yung gumawa si Jesus ng alak. There from the Greek word, 0%, wala pong alak yun. Sa doctrine po natin as a Christian dito sa organization natin,
Sige po, and next Sunday, ag Sunday school ak about po iti alak no paypaysunahan. Nagado nga verses ti may kutko dita. Next, ano pa yung sabi niyan, anak? Sige nga po. Wala. Sige nga po. Luke chapter 11 verse 20, Jesus replied, "But ever more blessed are all who hear the word God and put into..." Kita man, nakikinig ka, pero pinapractice mo at ang katumbas noon ay pagpapala. Hindi yung narinig mo dito masakit, lumabas sa kabila. Hindi ganon. Narinig mo masakit, pumasok sa puso pa rin. Narinig mo maganda, pumasok sa puso pa rin. Narinig mo nakaka-inspire, ano pa? Pasok mo sa puso mo. Hindi kung pag masakit, labas. Lahat na naririnig mo, ipasok mo, i-apply mo, and the blessing is coming in your life. Hallelujah. Ano pa yung sabi niya? Sige po, yung verse pa. Wala na. Number 3. Dito tayo. Ang una po na pinag-aralan natin, ano yung una? Alamin mo yung promise ni Lord sa buhay mo. At pangalawa, meditate. It means quality time. Hindi po tira-tira lang. At pinaka-next, declaring God's promises. Sige po, next po kapatid. Declare means with authority, I am the child of God. Habang nagdi-declare ka, Lord, this verse manifests in my life and I will declare manifest also in my family. Ang tindi ng preacher kahapon. Dahil hindi ka daw nagdi-declare, at itinaynayin ko kanya, kapag hindi ka nagde-declare ng mga promise ni Lord sa buhay mo, ninanakaw ni Satan yan. Imbes na para sa'yo, imbes na ma-experience mo, gusto ni Satan, di mo ma-experience. Kaya every moment, lalabas ka sa bahay mo, I declare na I am a child of God. I declare na I am victorious for this day. Before ka lalabas, nagdi-declare ka. And God will show His miracle upon your declaration. Amen. Kasi kapag nagdi-declare ka, naniniwala ka. All your declaration ay gagawin ng Diyos kung anak ka niya. Wala akong nabasa sa Bible na mga anak ng Diyos na pinahiya niya. Wala akong nabasa sa Bible na mga anak ng Diyos na sumunod sa Kanya, hindi niya pinaganda yung buhay. Lahat ng sumunod sa utos niya, nagmahal, niyakap, pinadindigan, nakita mo, the miraculous wonders come in their life. Hallelujah. Ano pa yung sabi niya dyan? Sigo. John chapter 1 verse 12, ito yung sinasabi ko, you are the child. But to all who did receive in Him, who believe in His name, He gave the right to become a children. Kaya kung children ka, mag-declare ka. Ano pa yung kung ang pamilya po hindi nakakapagtapos ng college degree, anong declaration? Pinuputol ko yan, Panginoon. Na ang pamilya namin makakatapos na ng college sa pamamagitan ko. Amen? Examine your family, baka di pamilya yung kat idda iti curses nga hanga makapalipas iti college. Examine, batukan niyo di pamilya yo. Then you have authority, kabataan. Pinuputol ko yan sa pangalan ni Jesus. Ako mismo ang gagamitin ng Diyos para putulin yung curses na yan. Amen? Palakpakan tayo man na po Diyos. Kung ang curses sa pamilya niyo, puro bisyo, ikaw mismo na kabataan na magpuputol yan. Gagamitin mo ako, Panginoon, para maputol yung mga bisyo na yan. Amen? At may mga curses, ito nakakatakot na curses, yung hiwalayan. Alam ko marami po talagang naghihiwalay din. Pero kung lalaliman mo, batukam ti pinakwa, kitang daryilululoda, hiwalay. Ano pa? Yung mga sakit na namamana, like example, diabetes. No diabetes diyan tatay, siguro idati makamana nga diabetes mo anak. Naniniwala po kayo? No high blood, ititatay kan luluyo di anak mo high blood. Dahil sa pamilya po namin, pinuputol namin yan. Kami na mga pinsan kong mga pastor, pinuputol namin the bloodline of high blood. Dahil lahat po ng kinamatay ng aming mga lulo, lahat ng kinamatay ng aming mga uncle ay high blood. Stroke. Kaya pinuputol din namin yan sa pamilya namin.
Kaya examinin nyo yung dapat nating putulin. Because you always declare na ang Diyos ay kayang pumutol. Amen. Kung sa pamilya nyo po ay, ang curses sa pamilya nyo ay, ano pa yung mga curses? Separation, yung sinabi ko na, yung hiwalay, mga sakit, you need authority right now na putulin mo yung mga curses na yan. Ano pa next? Nga pa, children born not a natural sige, next na. Sige, next. Use your authority, kung ano dyan, sige, next pa. In 1 Chronicle chapter 16 verse 34, give thanks to the Lord for His good endures forever. Kita man ni nagpintas kayo, declare ata every morning, Lord, you are good in my life. You are good today. Kayam apo Diyos nga perform ti miracles tata. Agpasada ako na darajay agpapasada. Makapasada ka iti 1,500 tapis tatata. Declare God. Yapay, Lord, I pray to the Lord na you are good in my life, Panginoon. Wala pong sakit na dadapo. Lalo na po, ang pinaka-importante, sa first week ng month, nagpe-pray ka dapat doon, nagde-declare ka. Buong buwan na to, no, sa May 1, nag-declare ka dapat, na buong buwan na to, Panginoon, wala pong sakit, hindi kami magugutom. Lord, I declare the promise of God in my life, gawin mo sa buhay namin sa buwan na to. Hallelujah. Ano pa yung next yan? Sige po, next. Psalms chapter 100, verse 5, for the Lord is good, His love endures forever, His faithfulness continue through all generation. Kita man, all generation means nung patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa mga apo mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, ipaparanas ng Diyos yung kabutihan niya. Dalawang klase lang po ito. Sa Old Testament, kapag mali yung ginawa ng sumunod na hari, wasak ang kanilang kingdom. But the Old Testament, kapag sumunod yung hari, sumamba sa ating Diyos na buhay, patuloy na pinagpapala ng Diyos na pinagpapala ang kanilang kingdom. Mamili ka, pagpapala o pagpapalo? Sige, tanungin mo yung katabi mo, pagpapala kapatid or pagpapalo? Naniniwala all of us ay magsasabi pagpapala, pastor, na sakit ti baot. Pero hindi ako naniniwala sa paot. Hindi kanya papaluin si Lord. Hindi ganyan ang mentality ni Lord. Mahabagin ang Diyos. Sige, garamid kami garot pastor na. No. Pero ititibagak. His grace is unlimited. Kaya may nangyayaring mali po sa atin. It's because bunga na kasi ng mga ginagawa mo. Kasi ang plano ni Lord, good life. Hindi kanya kayang saktan kung tutusin. Pero ang ginagawa natin mali, magbubunga yan ng tama? Pag gumagawa ng mali, magbubunga ng mali. Gumagawa ng tama, magbubunga ng tama. Kaya huwag mong sisihin ng Diyos niya, Lord. Nagpaminsan na mo, nag-arami na mo na imbag. Nagpaminsan lang na ang gusto ng Diyos, sabi sa Bible, ang mga sama ay patuloy na magpakasama. Ang mga gumagawa ng mabuti, magpatuloy ng magpakabuti. Bakit? Kapag magpatuloy ka na magpakasama, mag-aani ka ng kasamaan. Pag magpatuloy ka na magpakabuti, mag-aani ka din ng mabuti. You have do choice. Walang takabay mo, agpili ka. Agpili ka, kabsat ko na. And you rise up to the Lord. Sige nga.